Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Round 6, kita nyo naman. At for sure, alam nyo na kung anong battle yung re-reviewin natin. At ito yung battle ni Looney at ni Shei sa Round 6. So 2016 pa to. So shoutout Lobela Nadwa sa request mo na to. At sana magustuhan mo kung paano ko siya re-reviewin. First time ko siyang mapapanood. So, parang ano eh, no? Rematch ng semifinals ang 2x2. Wala lang Aber tsaka Smaglas, diba? Sana naglaban din yung ano eh, no? Sana naglaban din yung Aber Smaglas eh. Hindi ba? Sayang, sayang. Pero ito, Looney versus Shei. Pero bago tayo mag-umpisa sa pagre-review natin ng battle na to, meron akong plan this coming July. So alam niyo naman, no, sa mga subscribers natin, 3 years na tayo sa July 1 guys. So congrats sa ating lahat, 'di ba? Grabe. From July 1, 2022 up to now. Tapos sa July 1, 2025, eksaktong 3 years tayo. At natawid natin ng araw-araw uploading. Diba? Gabi-gabing uploading ng reaction video sa mga battle na nire-request nyo. Kaya maraming salamat. And ayun. And syempre, sa own clothing brand ko guys, sana tulungan nyo ako. Sana supportahan nyo rin yung own clothing ko. So, supportahan tayo guys, no? Yun. Kumbaga ano na lang. Tulungan niyo ako na ano, na gusto ko kasing kumalat talaga yung ano ko, yung clothing ko. Kaya help me guys. So yun. Looney versus Shei guys. Alam ko talo si Luns dito eh, di ba? Alam ko talo talaga si Luns dito. Anong klaseng battle ang naganap? So, game. Umpisahan natin to. 3 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Shei, Round 6. Yo! Round 6, Day 2. Nasaan lahat ng makaluni na nag-post sa Twitter at Facebook ng hashtag #PrayForShei dito sa venue? Putang ina nyo! Thank you! Thank you! Kasi kailangan ko yan. Kasi galabong ko si Looney. Ang pinaka-advanced at craziest Pinoy rapper dito. Kanang kamay ni Master Kiko. Grabe ang lupit mo. Sa sobrang advance mo, mas nauna ka pang napanot kay Basilio. Sasali siya ng Isa Buhay next year. Kaya niyaya niya ako dito. Battle na daw kami. Para di na ako magrehistro. Grabe talaga si Idol. Walang kupas ang pagkamis mo. Sobrang advance. Umiwas sa peligro. Kaya sa mga boplak sa Facebook na nagsasabing olats na ako dito, yan ang pinakamalaking pagkakamali nyo. Kaya kung kailangan ng dasal ng tao dito, kasi natatakot ako, baka kung anong magawa ko sa'yo, ngayong wala si Smaglas dito. Kasi nung huli nating battle, pinipigilan lang ako ni Brian maging maligno. Pag ako nag-undergo ng metamorphosis, simulan nyo na magbabay dito. Kasi pag nahawakan ng kamay ko, yang Constantino, makakakita kayo ng redhead, yang Constantino! Ang aking slap,
Shock! Brutal lang! Walang karinyo! Magtakip na ng tenga ang lahat ng sensitibo. Humanda sa 165 decibel kada dalawang bahagi ng 1 segundo. Kasi ngayong gabi, Lupit, oh. wala nang balakid sa pagkalabit ko ng gatilyo. Bum! Panot! Panot. Long time no see, Luns. Bago ka na. Dati, semi lang. Ngayon, alam mo na. Niyaya mo ako mag-battle, pakay mo'y alam ko na. Masama loob sa akin, gusto mo bumawi kasi no 2x2, talo siya. Sorry masyado ba ako naging personal nun? Dapat ba gun bars lang, kunwari, negro ako? O kaya gumawa ng kwento, mag-imbento ako? Tangina, wag ka na magtampo. Kaya lang naman, real talk ang ginamit kong weapon sa'yo kasi wala akong choice Panot ka Walang gagawin ng barbero sa'yo. Idol. Nice! Ang ganda nun, ha? Pasok yun para sa akin, tol. Ang ganda nun. Kaya lang naman puro real talk. Yung sinabi ko, wala akong choice Walang magagawa yung barbero sa'yo. Damn! Solid na linya yun para kay Shea. Yun yung pinakamalakas na linya na narinig ko so far sa round 1 niya. Kaya lang naman, real talk ang ginamit kong weapon sa'yo kasi wala akong choice Panot ka Walang gagawin ng barbero sa'yo. Galing, no? Idol, may tanong ako. Anong feeling nang hindi mo magawa ang pangarap mong hairstyle? Sa kakagaya kay Eminem, yung hairline 8 Mile. Hindi. Idol, sobrang adik mo sa rap battle. Pati yung buhok mo, nagdidis. Apir! Hindi, joke lang, Luns. Bati na tayo, Apir. Thank you. Huwag ka na magalit, kasi masaya na tayo sa kanya-kanya nating karir. Lalo ngayon, lahat tayo paahon. Parang buhok mo. Started from the bottom, now we here. Pero nakakalungkot kasi kasabay ng paglagas ng buhok, paglaki ng ulo. Kaya ang hilig nito magbuhat ng bangko sa kanta. So sobrang galing niya daw mag-rap pati sarili niyang hair na fall sa kanya. Pero sa totoo lang, tol, lahat ng kung ano man meron ka, deserve mo. Ang layo na narating kung sa dati i-compare mo. Pwede ka mag-celebrate, kaso medyo unfair to kasi kahit anong gawin mong pagre-rejoice, di nahahaba ang hair mo. Kasi ikay panot! Sa lolo niya nagtatampo. Yan lang kasi ang pinamana niya sa'yo. At least ikaw naman yung paborito niyang apo kasi bata ka pa lang magkamukha na daw kayo. Kasi ikay panot! Araw-araw nalulumbay kasi yung buhok niya ay maagang nag-goodbye. Hindi niya natiis ang kakupalan mong taglay kaya naman pala wala tong kahiraman ng suklay. Kasi ikay panot! Alam niyo ba kung ba't? Galit kay Delo ang artifice, silang lahat. Kasi si Delo ang king of rebat. Dun siya sikat. Pero yung hairline ni Looney ay hindi niya maribat. Kasi ikay panot! Huwag ka self-proclaimed leche, di porket panot ka, ikaw ang presidente. Hari ng tugma, hindi ako Panot ka, presidente. Hari ng 2016 to, si ano pa to Aquino pa to no? Presidente dito, no? Nung year na to. Aquino pa to before mag-Duterte. self-proclaimed leche, di porket panot ka, ikaw ang presidente. Hari ng tugma, hindi ako Hari ng tugma, hindi ako utu-uto. Ngayong gabi, koronang yan ay dudulas sa ulo mo. Kasi ikay panot! Ganda! Powerful yun. Powerful, no? Na-enjoy ko yung na-enjoy ko yung round 1 ni Shea. Ang lakas ni Shea dito. Hindi ko alam kung na-appreciate niyo yung sulat ni Shea dito, pero para sa akin, ang flawless nun, ang suabe nun, especially yung yung puro real talking ginamit kasi wala akong choice, wala magagawa yung barbero sa'yo, yung mga kwentong barbero daw tsaka barbero na nagugupit ng ang ganda nung pagkakalatag ni Shea doon. Tapos yun, yung pinaka punto niya, yung laro niya dun sa actually hindi naman sa laro hindi niya totally nilaro yun, yung
kung paano niya ginawan ng iba't ibang senaryo na ang punchline is kasi ikay panot, diba? So ang ganda ron, ang dami ring branches eh, 'di ba? So para sa akin ang ganda ng pagkaka-construct ni Shay ng round 1 niya dito, and para sa akin nandoon sobrang direkta. Isa yun sa mga strength ni Shay. Yung kung paano siya magsulat. Para sa akin kung paano ko nakikita o napapanood yung mga battles ni Shay, direkta siya lahat. Direkta siya palagi. Lahat ng mga punto niya halos tumatama talaga. Kung meron mang hindi tumatama, siguro sinadya niya na 'yon, 'di ba? Tulad nung laban niya kay Six Threat Laban niya yung Six Threat na review natin, 'di ba? Yung kay AE. So sinadya niya 'yon na hindi ipatama kay Six Threat Pero marami nagsasabi na tatama pa rin kay Six Threat yung kasi Donggalo. Pero para sa akin, yung face to face na battle, kung sino yung kalaban mo, mas on point talaga kapag pag doon mismo walang segue, diba? Walang segue, direkta lahat, diba? So yun, yung kay Shay dito sa battle niya kay Loon sa round 1 na napanood ko, para sa akin direkta yung lahat, no? Ang ganda ng mga angle na ginamit niya dito. Although siguro masasabi natin gasgas na linya na yung iba, pero kung paano na deliver ni Shay yun at para kay Loon yun, yung conviction, yung kumpiyansa nandun kita mo doon. Kaya believe si Shay sa sulat niya dito. Kitang-kita 'yon. Kung paano niya ini-spit, kung paano niya dinideliver, kitang-kita mo yung body language na may tiwala ako sa sulat ko, bakit hindi ko gagalingan. Parang ganoon So props kay Shay dito. Solid 'yon. Round 1 ni Loons, pakinggan natin. Lagi nasasali dyan. Alam mo pare, sinadya ko yan. Requirement yan sa Vatican. Tinitira magka-rhyme pa rin, no? Grabe, no? Sa Vatican. Tinitira mo yung alagad ng simbahan, dapat makonsensya ka pare. Kamukha mo pa naman yung sakristan na minulesya ko dati. Ang daming tao! Si Enigma kumita na naman! Marami palang gustong makakitang umuwi kang luhaan! Pero wala kaming pakialam kahit pagpumiglas o sumipa ka pa dyan kasi kakainan lang kita ng buhay parang pugita sa Japan! Tong inang multis yan, ang lupit! Iba yung Looney talaga, pre. Diba? Kumita na naman. Diba? Yan, ang daming rhymes, ang ganda ng multis doon, tol. Ang ganda nun. Si Enigma, kumita na naman! Kumita na naman. Marami palang gustong makakitang umuwi kang luhaan! Kumita na naman, umuwi kang luhaan. Tas meron pa. Pero wala kaming pakialam kahit pagpumiglas o sumipa ka pa dyan kasi sumipa ka pa dyan. Kakainan lang kita ng buhay parang pugita sa Japan. Pugita sa Japan. Putang inang multis yan. Alam mo guys, alam nyo kung gugustuhin ko lang, kung gugustuhin ko maging battle MC, kay Loons ako kay Loons ako manonood, kay Loons ako parang si Loons yung magiging hindi ko mentor. Pero kasi pag sinabing mentor, tinuturuan ka diba? Pero siguro para mas magets, no. Kung gugustuhin ko maging battle MC, kung gugustuhin ko maging magsulat ng pang-battle na ng mga verses, kay Loons ako tsatsagain kong intindihin kung paano magsulat ang isang Looney. 'Di ba? Ganun ang ganda nung construction niya
'Di ba? Multis niya, kita nyo naman siya sa four lines na 'yon. Tangin ng dulo 'yan, 'di ba? Kumita na naman, umuwi kang luhaan, tapos pugita sa Japan. 'Di ba? Sumipa ka pa diyan. Pugita sa Japan. Tangin ng lupit. Ang ganda ng multis noon, 'di ba? Well constructed talaga eh. So, 'yun lang. Ang ganda nun. Ang ganda ng four lines na 'yon. Walang kalaban-laban na parang baby na pinatay. Kayong dalawa ng shota mo, re-raping ko na sabay. Pinatay, sabay. Re-raping ko na sabay. Pagkatao mo'y mabababoy parang gravy na kinamay. Sobrang basic nito ni Shay. Dapat sa date rito nilagay. Laman ng kukote mo ay abo. Puro papogi na lang ba to? Madalas na comment nila sa'yo ang kukorne ng kanta mo. Kung ako masusunod, mas gusto ko magbakasyon ng solid ngayong Pasko. Tsaka ayokong pumatay ng tarsier kasi konti na lang kayo. Ang aking aura ay pinaghalong kaluluwa ni Kiko at espiritu ni Andrew E. Kaya paano mo tatapatan ng mga liriko ni Marlon Pico yung dalawang rapper na dumurog sa'yo, ginawa ko lang likido nung ahon 3. Anong record mo? 210? 210! Tunog pa lang nakakatawa na. Nag-request pa ng promo kay Enigma para namang may mawawala pa sa kanya. Pare, mag-beatbox ka na lang, sumali ka na lang ng tunog tao. Pakiramdam ko, kalaban ko sarili ko ngayon. Nung supot pa ako. Hindi ka bagay maging rapper, huwag mo na ipilit ng todo. Trying hard ka masyado para kang titi ng lolo. Gago. Dahil ito, kanina pa tinitira niya akong panot. Pero pag tinanggal mo yung buhok niya, parang piniritong balot. Ang masasabi ko lang sa'yo, pre, ito lang, diyan ka na tumabi. Dahil kahit ano pa sabihin mo tungkol sa buhok ko, wala akong pake. Umanda ka sa round 2. Time. May freestyle na wala, nag-choke. Pero hindi siya count as choke eh, 'di ba? Kasi di naman nag-pause si Luns doon, no? Pero based sa in-spit niya, based sa gestures niya, sa mukha niya, sa body language niya, parang nakalimot siya doon. Pero syempre based lang naman sa yun, kung paano ko nakita yung isang Looney sa stage na parang nawawala-wala, no? Nag-freestyle siya, tapos biglang sinabi niya, umanda ka sa round 2. So parang sinasabi niya doon na sa round 2 kita tatapusin, sa round 2 ko i-spit lahat ng mga lines na hindi ko pa na-spit, parang ganoon eh. Pero so far, ang linis nung round 1 ni Loons. Parehas lang malinis yung naging performance. Ganda nung multis, puta, hindi mo pwedeng i-disregard yung mga multis ni Looney eh. Ganda nun, tol. At ang mahirap yung round 1. Bakit? Syempre, magkaiba ng atake, magkaiba ng strength, magkaiba ng writtens. Si Shay more on technical, then si Luns naman well-rounded eh, 'di ba? Nag-joke siya doon, naka 4-bar set, naka multis. May ganun yung Looney eh. Si Shay naman technical, punto. Tapos direkta lahat yung mga suntok niya. So ang hirap, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, bibigay ko kay Looney yung round 1 kasi mas pinakita niya na well-rounded na MC siya. Pero, at the same time, may freestyle. Feeling na, sa tingin ko, may freestyle talaga yun doon. Si Shay naman, ang linis ng performance, from start to finish, ang linis, punto, direkta kay Looney lahat ng mga angles at reference na ginamit niya. So, ang hirap timbangin nun. Pero, kung titignan mo siya on paper, table, 'di ba? So, ang ganda ng laban na. Hindi ko ina-expect na mapapa-explain ako ng ganito sa round 1 pa lang. Okay. Para sa akin itatabla ko yung round 1 si score 9 points. I can't decide sa ganitong klaseng tapatan. Iba yung Shay doon, iba yung Looney, 'di ba? Ang ganda nung sabi ko nga,
ang ganda nung pagka-construct ni Shea dun sa mga lines niya papunta kay Looney kasi ano talaga pinag-aralan talaga yon kung ganito yung ipwesto ko dito, ito naman sa pangatlong line to, yung gantong linya naman dapat pangalawa, ito yung pinaka punchline. Ang ganda nung well constructed talaga tapos yung mga references na ginamit ni Shea doon at saka yung mga angulo, ano talaga para kay Loons talaga. Sabi ko nga, walang sinayang na linya si Shea dito kasi from start to finish, direkta, on point talaga kay Loons. 'Di ba? So, okay na okay 'yun para sa akin. Tapos, kay Loons naman, yun, well constructed, rebuttals, comedy, 4-bar set, multis nandun 'Di ba? Magkaiba sila ng atake doon. Pares magaling, pares malupit. 9 points all. Wala mahirap bigyan ng kalamangan ng isang battle MC sa ganong klaseng performance. So, ayokong sabihin na kay Looney ko ibibigay yon dahil ganito yung nakita kong performance. So, parang dinisregard mo yung performance ni Shea kapag ganun yung, kung ganun mo siya iboboto or sakaling kabila naman. Si Shea yung kay Shea ko ibibigay yung round 1 kasi more on, punto, direktang mga angulo. Paano naman yung performance ni Looney? 'Di ba? So, mahirap So, kontrapelo yung naging atake nila. At para sa akin, A-game sila doon. Although may konting freestyle si Loons doon, pero hindi naman siya bumitaw, hindi naman siya nagbigay ng puting tuwalya, hindi naman niya hinagis yung puting tuwalya, 'di ba? Walang white flag doon. So, tabla 9 points sa round 1. Round 2 pakinggan natin. Haba ng explanation ko, na-appreciate ko kasi both Ang ganda nung palitan, ang ganda nung tapatan. Kaya gusto ko lang lahat ng pumasok sa isip ko is masabi ko. Kaya ayun. Round 1 tabla. Yo! Round 2 na! Ang aking pagrarap ay magpapatuloy. Kaya lang naman to nagpare at pumunta ng Vatican kasi mukhang pera kukunin yung mga abuloy. Putang ina, sabi nila ang battle na to ay Game of Thrones. Pero bobo, wala akong pake kung ikaw si Hitler or cats know you as the leader of the faction known as the White Walker standing above those cliffs. Ano tingin mo? Hindi kita maririch? Meron akong long claw, Christopher Jon Snow, bitch! Mas malaki nga lang yung mata ko sa kanya ng 1 inch. Kaya pwede nyo rin ako tawaging matador. Kasi kahit kailan hindi ako papabuli. Kaya lang naman lumakas loob neto ni Looney na maghamon kasi 3 taon to naganda ng mga multi kaya sobrang dami niya ng linya parang kilikili ni Miyuki. Pero syempre, love niya, kaya it's okay. Nakakalibog pa rin naman daw kasi tanginang kilikili yan, may 50 Shades of Grey. Putang ina, idol, may tanong ako, seryoso. Ano? Yung nasa pisngi ni Miyuki, yun. Pulangot ba yun? Pasensya na hindi ko maiwasan, agaw pansin. Ang cute-cute, sarap pitikin. Hindi, joke lang. Sarap sampalin! Pero huwag kang mag-alala, loyal ako kay Ann Mateo kaya di ko siya kakantutin. Ikukwento ko lang sa tao kung ba't kay Aklas bad trip ka. Nilagyan niya kasi ng icing ang ibabaw ng cupcake niya. Yung pagsibak sa kanya na Aklas ng matindi, last year pa, pero sa sobrang maga hanggang ngayon may band-aid pa. Pero syempre naka-move on na, wala nang pake. Sa katunayan nga pag sinuchupa ka ng asawa mo sa gabi, gusto mo pa rin namang kainin yung pek-pek niya, hindi mo lang magawa, ang baho kasi. Tsaka maiba tayo. Ba't ba masyado kang bida-bida? Gusto siya lang malupit? Selfie yung ginagawa pag may nagpapapik? Kung nagdodota to, malamang bukang bibig. Hoy! Putang ina nyo! Ako mid! Putang ina, masyado kang competitive. Kakaiba to. Hindi ko gets kasi hindi ako nagdodota. Kaya pasensya na. Pati si Aklas nilabanan, tangina mo, Loons, hindi kayo match. Si Enigma na mismo nagsabi sa'yo. Pero ang sagot niya lang, hindi pwede. Hindi pwede mangyari ito. Di ko hahayaang may higit sa akin ako. Kailangan kong patunayang masaadik ako. Pareho lang kayong adik, nag-aaway pa kayo. Alam nyo ba, nung 2x2 dati, may kumalat na chismis. Champion na daw yung Team LA kasi nagsama yung dalawang big fish. Big fish? Baka selfish na di marunong magpasahan. Kaya nung natalo, ayun, sisihan.
Ako, proud ako sa mga nagawa ko. Hindi lang ako nag-iingay. Kasi kesa tumanggap ng papuri, mas gusto ko nagbibigay. Hindi ako uhaw sa spotlight. Hindi ako natatakot sa dilim. Meron akong tiwala sa sarili kong ningning. Ganun ang tunay na bituin. Oo, ang competition ay healthy. Basta, friendly. Hindi yung nakikipag-compete ka dala ng envy. Oo, deadly. Pero walang silbi pagiging tangke. Kung ang nguso mo'y nakatutok sa sarili mong kakampi, boom, boom, pak! Natalo kayo ni Abra kasi, boom, boom, pak! Nag-aagawan kayo sa parte, boom, boom, pak! Napakadami nyo pinagsasasabi, meron ako tiwala sa sarili, kaya sa opinion nyo ay wala akong pake, boom, boom, pak! Sa paglipas na mahabang panahon, boom, boom, pak! Alam ko na ang gamit ng sinturon, boom, boom, pak! Kung sa iba ito'y panggipit ng pantalon, ito ay ginagamit ko ngayon panghasa ng patalim ng aking kampon. Ang ibig sabihin lang nun, kahit sinong ikampi mo sa akin, kaya kong gawing kampiyon! Okay, yun. Same approach para kay Shei. Hindi talaga nawala yung hindi nawala yung composure ni Shei dito. Hindi siya ang ganda nung gusto ko yung gusto ko yung kumpiyansa ni Shea dito kasi syempre tangina ng Looney yan pre. Yung iba kapag si Looney yung kaharap, andun yung parang na-starstruck na tangina, ispit ko ba to kay Loons? Diba? Parang magdadalawang isip na parang ayoko ispit to kay Looney, parang ganon. Diba? May starstruck, tawag dito, yung iba makakalimot pa. Diba? Pero si Shea, putang ina, ang ganda nung kumpiyansa niya dito na putang hindi, spit ko to kay Loons. Tangina na, battle to spit ko to. At saka, may kumpiyansa si Shea kasi 'di ba, natalo na nila ni Smag si Loons sa 2x2, 'di ba? Kaya siguro isa rin 'yun sa mga nagdadagdag ng boost kay Shea para maging ganito yung performance. Kita nyo, sobrang gigil. Diba? Ang ganda ng performance niya. Tapos yung sinasabi ko sa round 1 na more on na punto yung atake ni Shea dito. Kitang-kita pa rin dito sa round 2. No? Tsaka, yun nga, walang feelers. Lahat sa pool, lahat tumatama kay Loons. Kaya wala talagang naging dead air. Kung pinapakinggan nyo yung performance or yung mga verse ni Shea, well constructed talaga. Same approach 1 and 2 para sa akin. Ganda nun. Ang ganda ng pagkakalatag ni Shea sa mga ganong angulo para kay Loons. Yun. Looney. Sige nga! Sino na dito pumusta na kay Mata? Tinan nyo ginawa nyo sa kanya, feeling superstar na si Tanga. Excited pa naman ako, akala ko puro bars na yung dala, pukin ang ina mo ka, si Bruno Mars ka lang pala. Nanalo sila sa 2x2, wala daw siya naramdamang kaba. Hindi yung panalo, tawag doon kontrabando kasi smuggler lang yung nagdala. Naalala niyo doon 2x2? Etong si Mata, todo kumandis. Napakapayat pa niya noon hanggang sa nagsolot, umalis pagkatapos ng 3 taon, mukha ng stand double ni Charis. Lalaki ba to? Baka babae ka, bro. Mas malaki pa yata Adam's apple ni Pau Chavez sa'yo. Pero wala na kami magagawa ko sa mga ganyang outfit ka nasanay. Kung sa bagay, panay kay Papa rin yata ang sound trip mo sa bahay. Tsaka wag ka masyadong umasa sa Viva. Ginugoyo ka lang nila. Hindi ka naman talaga nila trip Talagang no choice na lang sila. Pero payag naman siya na niloloko, tangina. Payag nga siya na yung basa niya pinopopoy ng iba. Totoo naman, di ba? Alam mo kung bakit inuulol ka niya, pre? Supot ka kasi. Pagkatapos ng battle natin, one night stand kami, 3 sunod na gabi! Tuturuan ko kumanta yung sintonadong nobya mo. Pag hindi niya naabot yung nota, siguradong aabutin siya ng nota ko. Kaya huwag kang maangas masyado. Wala kang pag-asa manalo. Pero panalo yung joga ng syota mo, Palamas naman, Gago. Klaro. Magpustahan na tayo. Pag ikaw yung natalo, ipapasubo ko sa kanya ang matabakong tabako, tapos paglalabasan na ako, tsaka ko ipuputok sa pisngi na parang mama sa pano.
Sa sasabihin kong susunod, alam ko yan noo mo ay kukunot. Alam mo, gusto ko sa syota mo, lahat ng sinusubo nilulunok. Gago. Super lolo sa kwarto kasi sa loob ko ipuputok pagkatapos kong bombahin yung puday niya, 5 minuto yon uutot. Okay, ina mo, Luns. Han Mateo, tanga ka lang, maganda ka sana. Pasensya na kung palagi ka nasasama. Pero kung trip mo talaga na si Mata mapangasawa, panindigan mo lang dahil bahagi na yan ng kanyang karma. Tsaka tuloy mo lang ang pagpapakapokpok, magbubunga yan lahat. Gahasain ka sana ng manyak na fan para makatikim ka naman ng tunay na burat. Kasi di ba sabi mo, yung titi nito ni Baba, 3 inches lang yung haba? E di pa nagsisex kayong dalawa, parang pinipinger ka ng bata. Gago. Tingnan nyo, kunwari hindi apektado. Sa flip-top, ito pinakamareklamo. Kala mo talentado. Galit sa mga hurado, pwes ako ang punong mahistrado. Pamihado, nagpasulat na naman kay Smag, palit gramo. O, di ba? Dapat sinabi mo kamo, huwag yahabain masyado para di ka mahirapan magkabisado. Walang talab sa pari ng tugma ang mga bara mong dispalinghado, kaya mag-report ka na lang para malaman ng mga tao kung gaano ka kaapektado. Time! Tang ina mo, linis pa rin, tol. Tang ina, paano natalo si Luns dito? Paano natalo si Luns dito, guys? Malinis pa rin eh. Malinis pa rin, pre. Malinis pa rin. Inang yan. Although umikot si Looney dito sa An Mateo na angulo. Pero hindi siya, parang babanatan niya yung An Mateo, tapos biglang babalik kay Shay. An Mateo ulit, tapos Shay. Diba, alam mo yun, pinagsasabay niya. Lupit ni Luns sa part na yun. Pinagsasabay niyang i-diss or bigyan ng mga berso yung syempre magkasawa na si Luns, magkasawa na si Shay at si Ann Mateo. So congrats sa kanila, may anak na nga sila, 'di ba? So ayun lang, ang iba eh. Ang hirap mag-decide sa ganitong semi style clash. Hindi siya totally style clash, pero pa rin naman. Semi style clash lang siya para sa akin kasi pares silang nagmumulti, 'di ba? Magkaiba lang sila ng kung paano mag-construct ng pang-battle na verses, 'di ba? Si Luns, makikita mo yung pagiging well-rounded talaga. Tapos syempre naka-multis, nandun yung punchlines. Si Shay naman more on punto. At hindi mo pwedeng i-disregard yung skills ng bawat isa. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi mo pwedeng iboto si Looney dahil sa ganitong aspect. Kung titignan mo sa kabila, parang dinidisregard mo yung skills ng kabila. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin kay Shay mo ibibigay yung boto na yon kasi malakas yung ganitong aspect ng battle tawag dito. Yung returns niya, yung ganong returns niya, no? Pag tinignan mo naman si Luns, parang ganun din, parang dinidisrespect mo yung performance niya. 'Di ba? Ang hirap eh. So, hindi sila magtagpo sa gitna eh. Pare sila nagmumultis, yes. Syempre kung multis 'yon, tangin na Looney 'yon. No question about it. It's Looney kung multis yung pag-uusapan. Pero hindi lang kasi doon naglalaban yung dalawang MC. 'Di ba? May mga punto si Shay na mabibigat. At para sa akin, direkta yung kay Luns. Para sa akin, score yun eh. 'Di ba? Si Luns naman, naka-multis, may jokes, iba't ibang elements yung pinapakita ni Luns dito. And kung susumayin mo rin yun, direkta yun lahat din kay Shay. Kaya ang hirap din timbangin. So, di ako makapag-decide sa first 2 rounds, guys. Sorry. Pero ang tanong dito, paano natalo si Luns dito kung ganito kalakas yung performance niya? Diba? Yun yung question eh. Alam ko talo si Luns dito, guys. Pero ang question ko naman is, paano natalo ang isang Looney sa ganitong kalakas na performance? First 2 rounds niya malakas. Hindi mo pwedeng ibigay na
na zero yon. Malakas yon. Pero kung titignan mo rin sa kabilang side, si Shea pumapalag din. Sabi ko nga, andun yung boost, andun yung kumpiyansa ni Shea na lahat ng gusto kong sabihin is i-deliver ko, i-spit ko kay Luns. Andun yung kumpiyansa niya na kalaban ng isang Looney, 'di ba? Hindi siya nagpapadaig, hindi siya nagpapa-outpower, 'di ba? Ganun ko nakikita yung performance ni Shea. So, hindi ko alam kung meron na magiging katulad na vote dito, pero bibigay ko ng tabla yung first 2 rounds. 9 points all. Diba? So, that's 18-18. So, ito yung round 3 magiging deciding. Wag lang lalaylay ang isang Shea. Kasi, ang ganda ng performance niya from round 1 and 2 eh. Ang ganda ng performance. So, wag lang lalaylay ang isang Shea dito. Kasi once na lumaylay siya dito, possible na maging Looney yung boto natin. Ganon din kay Looney. Ang ganda ng consistent yung first and second niya. Wag lang din siyang lalaylay dito. So, game. Round 3. Yo! Ang bastos ng bunganga mo, idol! Grabe! Kawawa naman asawa mo, meron ka pa rin pagnanasa sa ibang babae. Tangina, nagsisisi ako, ikaw ang aking naging mentor. Trip na trip mo yung girlfriend ko, palibasa yung asawa mo, Haponesa, yung pek-pek niya, censored! Yo! Alam nyo ba kung bakit December lang may battle si Looney mo Campera? Para may pang Noche Buena. Hindi, dalawa na anak. Kaya kailangan kumita ng extra. Gets namin, Loons, walang problema. Ang problema, lahat ng sobra, masama. Parang ikaw, sobrang kupal, sobrang damot, sobrang adik. Buhok mo, sobrang konti. No mo, sobrang dami. Ano ba naman, Loons, mukha ka ng gago. May nalalaman pa tong Constantine, lakas loob, Magkano. Ulul, mukha kang pera, ikaw si Magkano. Ano? Tangina, ang lambing niya pa sa kay Emperor at Kenji. Mga anak, I love you. Fuck you. Kaya mo na mahal yung dalawa mong anak kasi pag Pasko, yung Aguinaldo times 2. General Looney. Pera o pera, mamili ka. Pera. Siyempre, pera, pinili niya. Sumali nga to dati ng pera o bayong. Sumigaw ng pera, di pa nga tinatanong. Diba? Ganun yung ganun yung mga pasundot-sundot na jokes ni Shea, no? Pasok eh. Diba, hindi mo pwedeng sabihin, ay, tangin ang corny nun kasi from technical, magaganong line si Shea, ang corny. Hindi mo pwedeng sabihin ganun kasi pasok eh. 'Di ba? Technical as biglang susundot si Shea ng jokes at pasok pa rin, 'di ba? Ang ganda nung ni Shea, ng pagkakalagay ni Shea ng ganong klaseng linya sa gitna ng galing. Napakawalang hiya mo. Ginagatasan yung dalawang bata parang baka itrato. General Looney pa naman ang pansag sa iyo ng tao, pues ngayong gabi patay ka kakahanap ng Aguinaldo. Mawalikan. Ha? Raot! Ano, kaya mo yon? Ha? Sabihin mo nga, raot! Buraot! Hindi, sigurado ko kaya niya yan. Kasi siya nga yung pinaka-advanced na rapper. Ang dami nagsasabi. Siya yung pinaka-advanced na rapper kasi ang hilig bumali. Puta! Mula Maynila, buong Luzon, maging sa Vismin. Bayad na po lahat ng gig niya sa 2016. Tapos susunugin, ipangmamariwana. Yung pera, uubusin hanggang sa wala na. Tapos pag wala na madukot, lalapit kay Abra. Mangungutang ng pera, yung ibang babayad para. Yan si Looney, a.k.a. Marlon Pera Ramas. Hindi nyo ako narinig. Sabi ko sobrang daming utang ni Looney. Ang pangalan niya Marlon Pera Ramas. Alam nyo kung anong rhyme pa sa Marlon Pera Ramas? Sa flip-top, masyadong maangas. Takot naman kay Smaglas. Dito to. Oh, tangina, bigyan kita 20. Freestyle battle kayo. Ano, tangina, takot. Kunyari ka pa. Hindi.
Pinapost-post pa sa Facebook yung kapatid mong kamukha ni Melay. Kesyo yung kuya niya daw, undefeated, unrivaled. Ulol, sino ka ba? Tignan, pumunta ka ng YouTube, tignan mo yung views ng semis, 7 na yung 0. Yung 7-0 kita. Ooh. Anong kala mo sa kuya mo? Habang buhay hari, tangina mo. Walang forever, tanga alam ng kuya mo to. Mga naniniwala lang sa forever, mga nagpautang sa'yo. Galing, galing. Iba yung ano eh. Kitang-kita mo yung ano yung paghahanda ni Shay dito. Binigyan na talaga ng respect si Looney. Ang ganda nung paghahanda niya dito. Yun lang yung masasabi ko dito. Napaka walang kwenta mong ama. Panggatas na lang, pinangmamariwana mo pa. Kailangan patuloy mag-call center ng mama nila. Iniintay mo pa ba siyang ma-hold up, ma-rape, ma-aksidente para magbago ka na? Nagsisisi ako, naging idol kita. Pero dahil ngayon, nagsisisi ako, bago matapos tong battle na to, may liham ako para sa'yo. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dear Looney, kamusta na? Ang bilis ng panahon. Idol kita, dati pa, may buhok ka pa nun. Gano'n na ba katagal? Mga 8 taon. Mahilig si Shay sa ganito, no? Yung mga letter, 'di ba? May istorya. Kasi 'di ba ginawa niya rin to kay Sixth Threat sa PSP semifinals, 'di ba? Yung kay Dear Kuya. Tapos ngayon naman Looney. 'Di ba? Ang galing. Ang ano lang, napansin ko lang na mahilig si Shay sa ganun. Mga ganong construction ng verses sa battle. Mula nung marinig ko yung critical condition, grabe, ang galing yung dalawa ni Ron. Parang 2 leon kahit na mukhang timon. Umalis ako sandali. Ba't sa aking paglingon, nabalitaan ko under na kayo ni Abra ngayon? Nakakalungkot. Mali. Nakakabuga. Ng iyong iniinom. Mali! Nakakasuka! Kayo ang Cerberus, huwag ka na mag-inaso pa. Dating hari, nakikitulog na lamang sa sofa. Ano ba kasi mga pinagagawa mo? Dating humahamig, asa na lang sa balato. Kaya nagpasakop kasi may napapalato, umaasa sa iba para magkalaman ng plato. Pero wala akong pake, di ba? Diskarte mo yan. Ang akin lang, hindi ka naman dapat umabot sa ganyan. Bigay mo na rin kaya pati asawa mo sa kanya. Tutal ayos lang sa'yo makita pangarap mo, hawak ng iba. Concern lang ako sa'yo bilang isang fan. Pero kung wala kang pake, ayos lang. Gets kita, matagal na kitang kilala. Ang alam mo lang ay presyo, pero di yung halaga. Di ba proud kang adik ka? Eh di mag-adik ka pa sa nagayahin ka ng anak mo, tapos droga, ikamatay nila. Si Emperor at Kenji, kawawa naman. Nahahawa lang kay Abra ng mga kabaklaan. Sayang idol, di tayo naging close. Pero it's all good, okay lang, let's toast. Para sa tatahakin nating different roads. Hanggang sa muli, L, Death Note. Yan, sabi ko kanina, wag lang bababa ng performance level or energy level si Shay. At yun, pinakita naman niya sa atin na sa sobrang consistent niya from round 1, 2, and 3. Solido, no? Consistent, hindi bumaba, hindi lumakas. Kung ano yung pinakitang performance ni Shay sa round 1, sa round 2, yun din yung pinakita niya sa round 3. Pasundot-sundot yung jokes, technicals pa rin, more on punto pa rin, at pasukin lahat. Ganon kalinis yung performance ni Shay. So, yun, tignan natin ha. Tangina, kailangan mapantayan ni Looney tong round 3 ni Shay. So, game. Game. Payat ako kasi nananatili akong gutom hanggang ngayon. Kasi ako yung halimaw na 1 beses lang pakainin ni Arik sa 1 taon. Wala akong pakialam kung si Batas nag-champion back-to-back. Pag ako nag-rap, ang mga bawat latay tumatatak. Pagkatapos ng 3 taon, ramdam mo pa rin yung aftershock. Wasak ang mga karir, kumpiyansa, pati body clock. Dapat sa tulad mong nagpapaka-underdog na copycat, kinakarate chop o kaya ina-uppercut alamaning pack nung nagpa-practice ka pa lang sa may parking lot. Alam mo ba't hindi ka sinasama ni Smug sa kanyang posse track? Kasi yung pormahan mo, that's my tomboy starter pack. Tapos yung delivery mo, basura, parang garbage truck. Yung mga linya mo walang power kasi bulok yung generator.
Yung mga linya ko, mas matigas pa sa bungo ni Terminator. Kaya mas madugo pa to sa paa ng bata na lumusot sa escalator. Wala kang takas. Hashtag! Tang inang multis yan. Ulitin natin ha. Doon pa lang sa garbage. Ang ganda nung ano eh, no? Mga deliver mo, basura, garbage truck. Tang lupit nun, tol. Diba? Ulitin natin yan. Basura, parang garmahan mo. That's my Tomboy starter pack. Tapos yung Starter delivery pack. mo, basura. Kung nagpa-practice ka pa lang sa may parking lot. Ano natin ha, yung mga, grabe kasi, nakakabilib talaga yung mga multis ni Loons. Pakinggan natin ulit yun. Alam mo ba't hindi ka sinasama ni Smug sa kanyang pasi truck? Kasi yung pormahan mo, that's my Tomboy Pasi truck, starter pack, money pack, tsaka garbage truck. Woo, grabe. starter pack. Tapos yung delivery mo, basura, parang garbage truck. May Yung mga simili linya pa. mo walang power kasi bulok yung generator. Generator. Yung mga linya ko, mas matigas pa sa bungo ni Terminator. Generator, Kaya mas madugo pa to Terminator. sa paa ng bata na lumusot sa Escalator. escalator. Wala kang takas. Hashtag utot sa elevator. Grabe. Tang inang multis yan, kakaiba talaga. No comment sa ganong klaseng multis. Sana iba pa rin. Although, yes, maraming na tayo napanood na review na nagumulti, pero grabe yung Looney, ibang klase yun. Diba? No comment, tol. Ang ganda nun. Hashtag utot sa elevator. Pagsak to, panigurado pag sinapak ko sa ulo. Kamukhang-kamukha mo pa naman si Master Jeremiah nung sila pa ni Taguro. Kaso yung buto mo, walang calcium. Yung buto ko, adamantium. Pag pinatikim ko to ng suntok, parang lumunok to ng volume. Kasi knockout ka sa guru mo, boy. Tulog ka sa classroom. Kung si Basilio may walang kwentang kanta, sa kanya buong album. Gago. Pero mahalaga yung album mo sa akin, mas higit pa sa ginto. Nagagamit ko yung pag malakas yung hangin, pang-ipit sa pinto. Pakiusap lang, kung sa sound tripin nyo yung album niya, gumamit ng headset. Sinubukan ko sound tripin yung isang beses, muntikan na akong tubuan ng pekpek. Tangina, puro kabado yan. Tapos alam nyo ba, niyaya ko to magdubi noon. Ang daming tanong. Ang stupid mo, Chong. Imbis na sindihan ni tanga, ininom niya yung tubig sa bong. Taga-bukid ka dong. Ikaw ay isang fuckboy na puro wannabe konyo kabarkada. Lalaking pokpok na pahada na pumapatol sa bakla kahit sa mot-mot o kalsada. Pustahan tayo ng huli mong tae, merong kondom na kasama. Kasi ikaw ay lululululuni na nagsastutter. Pusing nagpapa-under. Ikaw yung tipo ng estudyanteng binubuli sa alma mater. Hindi mo ba napapansin, walang pumupuri sa'yo na rapper? Halos lahat ng mga fanboys mo dito magpapatuli pa lang sa summer. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Tapos na ako. Kung ako sa'yo, magpakamatay ka na lang. Mukha kang gago. Ang laki ng mata mo, mukhang kwago. Tapos na ako, masakit ang tagiliran ko, kaya kung masasabi ko lang sa'yo, ikaw na, bro. Ay, flip top again para sa laban nyo. Ay, gago. Yo, flip top. Putang ina, hirap. Sino panalo dun? Paano nila ginudge tong battle na to? Tang inang yan, ang hirap nun. May naiisip na akong comment eh, pero hindi, sige. May naiisip na akong may naiisip na akong komento, pero sobrang dikit. Ano siya, titignan ko siya as overall. Round 1, tinabla ko yon. Round 2, tinabla ko yon. Tapos round 3, itatabla ko rin yon. Parang ang rare, no? Ang rare nito sa loob ng 3 taon nating nagre-review ng battle. Ito ata yung first time na magano ako. Ito ata yung first time na
nagtabla ako ng 3 round. Hindi ko, sa pagkakaalam ko, ito ata yung nagtabla ako ng 3 round. So that's 27 all sa 3 rounds. So, ito, feeling ko matatagalan tayo dito kasi explain ko to kung bakit. Ganito. Bakit ko tinabla yung 3 round? So, nasabi ko naman na, pero sige, recap. Simple lang. Magkaiba sila ng estilo, magkaiba sila kung paano umatake, magkaiba sila kung paano magsulat. Si Shay, unahin na natin si Shay. Si Shay, from start to finish, andun yung technicalities, andun yung punto, tapos yung mga pasundot-sundot na jokes na hindi nagiging dragging or hindi nakaka-apekto sa pinaka-writtens niya. Kumbaga, hindi siya baduy pakinggan. Kasi magte-technical si Shay, magsusundot ng jokes, kwela pa rin, pasok pa din. Tapos technical ulit, 'di ba? Yung cycle ng sulat ni Shay, absorbable 'di ba? So technicalities, jokes, parang hindi na pasunod-sunod lang na jokes, punto. Actually sa punto talaga dumadali si Shay. Then kay Looney naman, syempre multis. May multis ni si Shay. Hindi may multis din naman si Shay. Pero kay Loons, mas kita mo mas halata mo yung mga multis ni Shay, ni Looney. So kung paano naman magsulat ang isang Looney, andun yung multis, tapos yung jokes, 'di ba? 4-bar set, punchline. So ang dami rin, 'di ba? So maraming elements din si Looney kung paano siya magsulat. Then si Shay naman, ang dami ring elements. So kung pagsasalpukin mo 'yon, multi, syempre Looney 'yon. Sa jokes, Looney pa rin 'yon, 'di ba? Tapos sa linis ng performance, I think ibibigay ko 'yun kay Shay. Ano pa? Sa mga angles, Shay 'yon. Bakit bibigay ko kay Shay yung angles? Guys, kalat, bumutas si Shay. Hindi mo alam kung ano na yung next na sasabihin niya. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung suntok. Kasi kalat yung angles na ginagamit niya, yung mga reference na ginagamit niya. Si Loons, ang dami niyang angulo na humaba. Yung kay Ann Mateo, yung ano pa? Meron pa basta meron pa. Tumatak lang sa akin yung Ann Mateo. Tapos yung rounds 1 and 3 ni Looney, parang may freestyle siya doon 'di ba? Sa round 1 kung napansin nyo, parang ang lakas nung ang lakas nung umpisa niya hanggang gitna, tapos nung padulo na humina, parang may nakalimutan siyang linya. Tapos ganun din sa round 3, yung ender niya na sumasakit ang giliran ko. Ang masabi ko lang sa ikaw na bro. 'Di ba? Parang white flag white flag na ni Looney yung round 3. Although patapos na tapos biglang sumuko si Loons. Parang ganun ko siya nakita. So siguro ang pinakasolidong round ni Looney is yung round 2. Pero hindi siya ganun kasolido para sa akin kasi yun nga, umikot sa Ann Mateo reference yun, 'di ba? So siguro ayun ganun ko siya napanood. Kung titignan mo siya per round, since different style sila, mahirap pagbanggain Parang comedy versus technical, 'di ba? Kung titignan mo siya, effective yung comedy nito Siya na lang kaya iboto ko. Pero kung titignan mo yung pagiging technical nitong kabila, effective din. So, ang hirap, 'di ba? Ang hirap bumoto sa ganun, kaya itatabla mo 'yon. Tapos pagdating sa round 2, ganun pa rin. Pagdating sa round 3, ganun pa rin. So, titignan mo siya as overall. Ganun mo siya titignan. Ngayon naman kay Loons naman, tsaka kay Shay, halos same story. Maganda yung performance ni Loons dito sa ganitong estilo. Si Shay naman, ang ganda rin solido rin yung performance ni Shay dito sa ganitong estilo. So kung pagbabanggain mo rin yun, mahirap din. Ang hirap din balansehin. Kaya aatras ka, 'di ba? You will move backward to see the whole picture. So ganun So ako, as a whole, consistent na writtens, performance, angles, references wise, si Shay doon.
kalat. Sabi ko nga, kalat yung mga angulo. Yes, may mga angulo si Shea dito na naulit. Syempre, mga battles ni Luns, yung mga past battles ni Luns na syempre nagamit na sa kanya, yung panot, mukhang pera, diba? Nagamit na yun sa kanya. Pero kung paano na ginamit ulit ni Shea yun against Looney, na may conviction, may composure, may cadence, diba? Effective pa rin eh. Diba? So, para sa akin, doon lumamang si Shea sa ganong mga aspects or categories ng battle rap, elements ng battle rap. Then si Looney naman, ulit, kay Shea, hindi ko siya nakitaan ng hindi ko siya nakitaan ng butas doon. Sabihin natin may mga dead air. So, hindi ko naman, huwag kayo mag-alala, napansin ko rin naman na may mga dead air si Shea. May mga ineffective na angles din si Shea. Hindi ko lang binanggit kasi para sa akin mas marami yung mga effective at yung mga sabog moments, yung kumbaga gulat factor. Mas maraming kasing ganun eh. Kaya yun yung hina-highlight ko na lang. Pero yun, para lang makita nyo yung transparency, may mga dead air naman, may mga ineffective angles pa rin at reference si Shea dito. Pero para sa akin hindi siya totally nag-matter kasi ang ganda ng mga sinusundan na mga lines. Ang ganda ng mga sinusundan. Kumbaga parang mahina yung ganitong lines, mahina yung ganitong category, mahina yung ganitong linya, pero nasusundan agad ng mga malalakas. Kaya parang nawawala lang, nabubura lang. Kay Luns naman, yun nga, nag-matter para sa akin yung round 1 niya eh, na parang may freestyle, hindi niya natapos na maayos. Malakas na yung umpisa, hanggang gitna, pero nung padulo na humina, ganun ko nakita. Then sa round 2, pinakamalinis niya, na-close niya rin ng maayos yun, pero umikot sa An Mateo reference, pero malakas pa rin. Then round 3, maayos pa rin na performance, pero bumaba din. Katulad ng naging katulad ng performance ni Looney yung round 3 niya doon sa round 1. Kaya 1 and 3 para sa akin halos magkaparehas ng approach, kung paano inumpisahan, kung paano napunta sa gitna at kung paano natapos. Ganun eh, may pagka freestyle para sa akin. Round 3 yung pinakamalinis pero nag-stick naman sa isang angulo. Yun, ganun ko lang siya nakita, ganun ko lang siya ginudge, no. Mahirap siyang i-judge per round kasi yun nga, pare-parehas malakas eh. Pare-parehas yung mga categories, mga elements na ginamit nila. So, ang hirap talagang pagbanggain yung ganong klaseng battle ng sulat. Kaya, you need to step backward to see the whole picture. And tignan mo yung rounds 1, 2, 3. Diba? Alalahanin mo kung ano nangyari doon. At, ayun. Gaya ng naging judgment ko, tabla siya all 3 rounds. Tabla siya all 3 rounds. Pero, kung ihimay mo siya sa as a whole, consistent yung Shea sa kung paano siya mag-construct ng verses. Si Luns naman may mga at some point may freestyle, 'di ba? So makapansin mo 'yon. So that's it guys. Humaba yung explanation ko dito kasi gusto kong ipaintindi sa inyo kung paano ko siya nakita, kung paano ko siya napanood, kung paano ko siya naintindihan. 'Yun. So para sa akin, Shea yun. Lamang na lamang si Shea dito sa elements, sa punchline, sa punto. So, yun. Maraming nilamang si Shea dito. Pero, syempre, multis Looney yun. Pero, as a whole, mas maraming punto si Shea dito. Kalat yung angulo niya. Effective yung mga references na ginamit niya. At lahat pa yung direkta kay Luns. So, excited ako mapakinggan yung judges dito kung paano nila ginudge to. Pero, para sa akin, Shea yan. Game. Shea. Round 6, huling laban na ng gabi, day 2 to. Maraming sa 2015. Grabe yung laban na yun. Ang boto ng Urado, 3-2 para Shea. Shoutouts kay Louie. O, diba? 3-2. Di ako nakapag-predict ng voting. Pero tangina 3-2 deserve 'yun. Tangina ano 'yun? Classic na matchup 'yun. Yo, maraming
maraming salamat ulit sa inyo lahat. Sana tuloy-tuloy pa rin yung suporta nyo. Hanggang 2016, tuloy-tuloy lang to. Abangan nyo, masasali sa Isa Buhay Tournament Anniversary Event. Alam nyo na yan. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Ingat kayo lahat pa uwi. At sa lahat ng mga gustong tumambay pa, maglalasing lang kami dito. Lalo-lalo yung mga karamihan MCs. Thank you, Idol. Thank you. Yeah. Number one, thank you. Judges muna. Pricing, ako yung isa sa mga bumoto kay Looney. Kasi yung round 1 sa round 2 ni Looney, yung round din siya, so Looney. Ako bumoto kay Shay round 1 and 3. Enough said, close battle naman either way. Pero Shay ako. Pero pricing, yun nga, close naman. Pero yun, siguro sa linis, tsaka doon sa parang authenticity, para sa akin yung authenticity. Pero Looney. Yo, baba kayo lahat sa entablado. Lahat ng 'Di ba sabi ni Balakid sa linis ng performance daw. Shay. Ang linis talaga ng performance ni Shay dito. TMC, baba na sa entablado. Mas prepared si Shay, talagang, kita-kita naman eh. Binabuo ni Looney yung round 1 niya, tsaka 3 Oo. Pares kami na nakita ni Batas, guys, na 1 and 3 bitin nga. So, 'di ba? Pero solid yung 2 niya. 2. Pero parang kahit hindi kasi nabuo yung rounds, mas marami pa rin punches para sa akin. Kaya siya yung binoto ko. Okay. Pero hindi ibig sabihin. Yo, lahat ng NDMC, baba muna sa entablado. Lahat ng NDMC, baba muna sa entablado. Sa ginawa ni Shay. Baba. Pero yun lang, siguro mas bilis kasi dami talaga ng punches na mas effective para sa akin. Binoto ko si Shay. Ang kulit lang, no? Ang dalawang bumoto kay Looney dito sa battle na to, yung dalawang kampiyon. Aklas at Batas. 'Di ba? Naano lang ako, nakyutan lang ako doon kasi putya, ang bumoto doon sa ganitong klaseng dikit na battle, ang bumoto doon is yung dalawang kampiyon pa. 'Di ba? 2013 at 2014-15 champ. 'Di ba? Ang galing lang. Mas lumamang sa rounds 1 and 3 lang talaga nakuha ni Shay yun para sa akin. Kasi medyo maikli yung round 1 ni Looney sa 3. Putol. Medyo mas hindi niya naano yung banat ni Shay kaya kay Shay. 'Di ba? Pare-pares pala kami nang nakita sa 1 and 3 na hindi buo na putol 'di ba? So yun, putang ina, hindi ko na-expect na aabot sa 1 hour yung usapan natin sa battle na to. Pero to be honest, I did enjoyed this battle. Ang ganda nung tapatan, hindi ko na-expect na ma-hype ako sa pag-explain ng ganitong klaseng battle. Hindi, seryoso, na-enjoy ko yung battle at ang hirap i-judge ng ganitong klaseng battle kasi magkaiba sila ng estilo. Ang hirap din para sa akin na bigyan ng clarification yung boto ko. Kasi syempre hindi ko alam kung paano ko iboboto yung isang MC sa ganitong preference ko ba. Pero yung kabila naman ang ganda naman ng pinakita. So ayoko kasi magkaroon ng ayoko ma-disregard yung pinakitang performance ng isang MC dahil sa preference ko na ito yung gusto ko. 'Di ba? So ganun ko lang siya ginudge, no. Pero as a whole, para sa akin lumamang talaga si Shay doon sa angle, sa references. Tapos yun, sabi nga ng mga judges, 1 and 3 hindi nga nabuo ni Luns yun, which is ayun din yung sinabi ko kanina. 'Di ba? So ayun, happy. I'm happy sa ganitong klaseng review na nabuo ko kasi puro yun at nagustuhan ko rin yung mga sinabi ko dito. So ayun, kita-kits tayo sa break it down ni Luns. Joke lang guys, ano ba kayo? Pero alam mo naman, mapansin tayo ni Idol Looney. Ako, isa yun sa mga pangarap ko, matagal na no, isa yun sa mga pangarap ko na mapansin ng isang hari ng tugma at makasama dun sa break it down niya. 'Di ba? Siya yung dahilan kung bakit merong ganitong ganitong channel. May ganitong may judge din na nabuo siya in dahilan. Kaya para sa akin ang
maimbita sa Break It Down kasama ang isang hari ng tugmaputa. Isang chat pa lang. Ano ba, makita mo yung Looney na nag-chat sa messenger mo. Tangina. Ano, open mo na kagad kahit nasa meeting ka pa. Tangina Looney, nasa meeting ka. Ma'am, wait lang ha. Ano, may sasagutin lang ako ano. Ganun ka priority kapag Looney yung nag-chat. 'Di ba? Mali mo lang naman. Hindi ko naman sinasabi na ano na mangyayari. Ano yun, sobrang labo nun. Kasi syempre, sino ba ako 'di ba? Isa akong normal na content creator. Hindi pa naman ganun kalaki yung channel ko. Pero ayun, walang imposible. Pagtatagpuin din kami soon. Pero baka hindi pa ngayon. 'Di ba? Yun lang. Kita-kits tayo. Shoutout Lobella Nadwa. Maraming salamat sa request mo na Looneyverse J. So, that's it. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.